Yung customer, Sniper 150B1. Yan, walang clutch. Taga saan kayo? Orbis. Ayan, ako. Wow! Ito yung adjuster ng clutch niya. Yan, isa dito sa inner niya. Yung outer niya, nandun sa kabila. Dun. Dito lang kayo mag-adjust. Hanapin nyo lang dyan yung pinakamatigas niya. Kung matigas na yung clutch mo. Okay na, may kapit na. Okay na. Ang ngiti na. New customer, Sniper 150B1. Yan, walang clutch. Taga saan kayo? Orbis. Ayan, taga Orbis Tondo. Yan, pag ginawakan mo, wala na. Tapos, yan, nakasagad na yung clutch niya, oh. Yung adjustable niya. Kaya pag naka-primera siya, under pa rin siya pag na-primera. Hanggang 5th gear. Ganun talaga kahit nakahawak sa clutch. Dire-diretso. Yun, ang nito, ang findings ko dito, bubuksan natin yung clutch housing niya sa clutch lining. Clutch lining kadalasan ng sira nito. Pero malala dyan, yung clutch housing. Itong customer natin to, galing pang Orbis Tondo, Pangasinan. Estimated ko mga 17 kilometers simula sa kanila hanggang dito sa garahe natin. Ang kwento niya, iniwan niya to sa kanila at pumunta siya ng Manila. Ang gumamit ng motor niya ay yung tito niya. And then, nung bumalik siya dito sa Pangasinan, ganito na rin nangyari. Sliding siya. Pag pinipremera mo, kahit nahawak-hawak mo na yung pinaka-clutch niya, handle clutch niya, pa kahit pigang-piga na, yung premera niya, tuloy-tuloy pa rin yung takbo. Para lang madala dito sa garahe, in-adjust siya ng sagad para may konting kapit. At kumakapit nga naman, kaso nga lang, sliding pa rin daw. Kaya ito, ang findings natin is yung clutch lining. Ang madala dito, kung sakasakaling napudpud ng matagal ang clutch lining, may tendency masira yung clutch housing natin dyan. Ngayon, madugo po yung clutch housing kung masisira. At yun, buti na lang, yung clutch housing niya is goods pa rin. Ang isang pagkakamali nila dito, nakabili sila ng isang motorcycle oil na local at hindi pwede sa kanya. Bakit hindi ka pumasok, Sense? Si hindi pumasok. Pansinin mo, tuyo. Tama. Tapos sa video. Ayan, tuyong-tuyo yung lining niya. Tapos, yung dulo, pansin mo, di ba? Makapal tong pinakadulon to. Yung lahat ng dulo. Di ba? Kita mo yung guhit? Makapal. Pero yung kabuuhan, manipis. Ibig sabihin, plastado na to. Pero itong kabila, pantay, oh. Ayan, oh, pansin mo. Goods, di ba? Yung kabila. Oh, wala yung dulo. Ito, makapal pa yung kabila. Pero pagdating sa kabila, ayan. Kitang-kita na, di ba? Manipis, oh. Pudpud ang lining mo. Tapos, ang clutch plate mo, sunog. Oh. Dapat silver to. Kahit siya malangisan or tumagal. Kahit matagal nang ginagamit, hindi dapat sunog to. Ayun, sunog na sunog. Oh. Clutch plate. Tapos, kung napanood mo yung video ko, ito yung madalas na sinasabi ko, wag na wag mawawala. Yun, oh. Kita natin sa video.
Ayun. Natatanggal yan. Baka ako magpagawa ka sa iba. Tapos, mawala yun. Yung bulitas na yun. Pag yan nawala yan, ang hirap din makahanap nito. Hindi ito ordinary bulitas na pwede na yung katulad sa mga bike-bike. Swerte ka. Pwede pa to. Napangiti ka na ngayon, no? Kinakabangan kanina, no? Swerte ka. Pwede pa yung lat sa cross-housing mo. Pero may tama na, ha? Ayan, oh. Oh, di ba? May konti na. Pero pwede pa. Okay? Corona. Pero ito, may tama ata sa ito. Init, di kumawa masyado. Ayan o. Maalog na. Ayan o. Kita mo na? Ayan o, gumagalaw o. Makalog, di ba? Nakita mo na. Ganun tayo magawa dito kasi ayoko yung pupunta dito. Tapos sabi ko kagad na, ay palit ka ng ganito. Mahirap yun. Mahirap yung ganun. Kailangan, yung ebidensya na kailangan palitan. Tama? Kasi ang katulad ko mga tumigil na ako, may trabaho ng iba. Yung ibang mga customer bumabalik. Ibig sabihin, may tiwala. Hindi naman sa yung ibang mga mekaniko kasi alam mo na, gusto lang kumita. Pera-pera agad. Hindi pwede yun. Siyempre, mas maganda yung pagkakatiwalaan ka lagi. Hindi naman lagi-lagi at least ikaw yung tatakbuhan. Pag naipon yung customer mo kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit hindi ka na nagmamekaniko, tapos may trabaho ang iba, babalik at babalik sa'yo. Lucky oh. Kita mo tong plate na to, na papagalawin ko ah. Oh. Mahina pa yan oh. Ang init lang kasi. Oh. Laki, di ba? So yun na nga. Sinama natin yung customer dito sa Yamaha oh. Ano, wala? Walang clutch lining. Bibili sana kami ng clutch lining sa mismong Yamaha bus. Ganito naman madalas dito eh. Ayun, naghanap kami ng ibang mabibilhan, mapagtatanungan ng clutch lining kasi wala mismo sa Yamaha. Yun ang problema sa mismong Yamaha. Puro order lang yung kadalasan sa kanila yung mga pyesa. Dahil wala tayong pyesa, hindi katulad dati na meron tayong mga stock na pyesa nung may shop pa tayo. Sinasamahan natin ng mga customer at sila mismo ang bibili ng pyesa nila. Yun, sa wakas nakakuha rin kami. Malapit lang pala sa amin. Ayan o. Nakakuha tayo ng clutch lining na ang tatak niya is or brand is Pyto. Pero para sa akin much better kung original na clutch lining talaga ng Yamaha. Ang original na clutch lining ay mas matagal gamitin at mas makapit para sa akin, para sa mga karanasan ko dun sa Sniper 150 ko rin naman. Pati rin sa ibang brand, pati yung mga yung Smash ko, original clutch lining. Mas matibay, mas matagal gamitin. Hindi katulad ng mga aftermarket na sobrang kapit nga naman, tama nga naman, maganda yung RPM niya, yung arangkada niya, pero mas mabilis po siyang mapudpod. Kasi mga racing parts na po yun, kadalasan sa mga parts ng mga Thailand, mga ganon, mga racing parts. At lagi niyong tatandaan, kapag maglalagay kayo ng clutch lining, lalo na pag bago po, kadalasan po yan ibinababad sa langis muna para masipsip niya yung langis. Pag nilagay mo yung clutch lining, hindi ka agad mapudpod pag unang andar. Pero dito, kahit hindi na ibabad to, kasi talagang sinagad ko ng ng langis lang kahit nilagay ko lang,
Ang importante may langis po yan, huwag nyo tipirin bago nyo isalpak sa clutch housing natin. Iwas po ng sira kaagad. At syempre, samahan nyo na rin ang pagmamahal sa mga customer natin yung paglalagay dyan. Ang paggagawa ng motor, dapat yung gumagawa, sarilinin po yung ginagawang motor. Kahit customer natin yan na matagal or baguhan lang. Mahalin po natin ang lahat ng mga customer natin para ikaw yung babalik-balikan kapag may mga diferensya o sakit ang mga alagang motor nila. About naman sa langis, ang recommended ko po sa mga declutch or wet clutch na motor katulad ng Sniper, Raider 150, Smash, yung mga tipong basa yung clutch natin na nasa loob yung clutch, basa ng langis, no? 20W50 po ang gamitin natin para sa mga dekambyo nating motor. At saka yung mga automatic naman po 10W40, yung mga malabnaw na langis ang dapat doon sa mga automatic natin. Pero dito sa mga dekambyo dapat yung medyo malapot-lapot kasi kasama po sa makina yung gear natin. Hindi katulad ng automatic na connecting rod lang at saka sigunyan lang yung laman ng makina. May sarili pong lagayan ang automatic katulad ng mga gearbox, iba po ang langis naman doon. Kaya tatandaan nyo po, pag mga dekambyo, para sa akin lang naman, hindi naman tayo henyo, pero yun yung tawag nito, nararanasan natin, napag-aralan natin at nasubukan rin natin na langis sa mga dekambyo. Ulitin ko po, kahit anong brand, kung anong trip ninyo na langis ng dekambyo or wet clutch kung tawagin is 20W50 lang po. 20W50, tatandaan lagi. Okay? Kung makikita nyo dyan, hinihigpit na po natin yung pinakanat ng axle ng clutch housing po natin bago natin ilalagay yung clutch lining at clutch plate. And then meron po dyan washer na parang lata na lock po niya. Pukpukin nyo lang po ng dahan-dahan para mag-lock yung nut. For safety features po yan or pan double lock nung nut na yon. Kahit mahigpit yan, mas maganda kung meron yung washer na yon. Kapag nahigpitan nyo na at okay na lahat, syempre unahin po natin yung clutch lining. Pagkatapos ng clutch lining, clutch plate, then clutch lining ulit. Alternate lang po siya. Ulitin ko po ha, pag naisalpak yung housing, unahin nyo po yung clutch lining muna. Baka mabaligtad nyo po ha, clutch lining muna bago ang clutch plate. Kasi pag nabaligtad yan, sa unang andar pa lang, sa unang araw, pudpud po lahat yan. Naranasan ko yan nung baguhan lang po ako nung bata ako. Na napagbaligtad ko yan at isang araw pa lang, ayun, pudpud lahat, hiyang-hiya ako sa customer na yon. Kaya kung sabi nga nila, kung di ka magkakamali, hindi ka matututo. Yan po ang pinakatatandaan ko pang magpapalit ng clutch lining para sa lahat ng mga motor na mga wet clutch. Pag nalagay na po natin ang clutch lining at clutch plate, syempre lagay na natin yung cover ng clutch housing natin. And then yung clutch spring at yung tornilyo ng clutch spring. Okay lang po yan na higpitan mo ang paisa-isa, hindi katulad ng wave, smash, shogun. Sa mga ganun po, kailangan yon dahan-dahan at pantay dapat ang pagkakahigpit. Maselan po yon. Pero dito sa mga Sniper 150, Raider 150, kadalasan po dyan, okay lang yan. Wala kang pangamba kung higpitan mo ang isa at susunod yung pangalawa. Hindi po mababasag ang pinaka-clutch housing niyan. Ulitin ko, hindi po katulad ng mga wave ang housing na ito. Na ang mga wave nga, ulitin ko ulit, na kailangan mong dahan-dahanin at pantay ang pagkakahigpit ng mga clutch spring.
At kung gagamit kayo ng mga electronic impact na katulad ng gamit ko, dapat pitik-pitik lang po. Huwag isasagad, babasag po ang housing natin. Siyempre, pagkatapos sigpitan ng impact, manuanuhin po natin panigurado na talagang masikip po yan. Mahirap po ang matanggalan ng tornilyo at dahil magkakos yan ng pagkasira ng buong makina ninyo. Lagi po tatandaan, dapat po i-double check na masikip po ang tornilyo ng mga clutch spring po natin sa lining. Yan, wala na yung alog. Wala yung alog ng patagilid, pero sa damper meron. Pag ang damper sira, ganyan yan. Pero pag ang lining sira at maluwag na, patagilid, ito wala na. Ito yung adjuster ng clutch niya. Yan, isa dito sa inner niya. Yung outer niya nandun sa kabila. Dun. Yung iba nasa cover yon. Yung ibang motor nandito sa cover ang adjuster niya. Pwedeng nasa gitna, pwede rin nasa gilid. Depende yon, depende kung anong motor ninyo. Ayan. Yun, balik na natin sa stock niya to. Kasi nakasagad na eh, dapat ibaba yan. Yan, binalik muna sa dati bago mag-adjust tayo dun sa kabila. Pag na-adjust yun, nabalik nyo sa stock yun, sunod nyo ito. Dito lang kayo mag-adjust. Hanapin nyo lang dyan yung pinakamatigas nya. Yan, pag naramdaman nyo matigas na yan, saan nyo higpitan yung nut. Okay, bago natin higpitan tong nut, testing mo muna kung matigas na yung clutch mo. Okay na, may kapit na. Okay na, nakangiti na. Yan, bago natin salpakin ha, testingin natin. Sige, first gear. First gear. Kung ano mong hawakan yan, first gear. Sige, yun. Yan na. Ngayon, hawakan mo yung clutch. Hawakan mo na. Yan. Dapat to, iikot, di ba? Tama? Oh, meron na. Umiikot na. Bitawan mo. Oh, ibig sabihin, okay na. All goods na. Okay, kanina, pag primera, namamatay ka. Ay, dire-diretso, no? Dire-diretso. Kahit na nakahawak yung clutch. Ngayon, sige. Okay na. Yung bigla. Yung talagang bigla. Yung kunti lang, kunting bigla lang. Okay na. Sana may natutunan po kayo sa video ito at huwag nyo po sana kalimutan pumindot sa subscribe button. Maraming salamat po sa inyo sa susunod na video ulit.